Magandang gabi mga kaistorya, at muling nagbabalik ang inyong Miss Kim. And now it's time for Miss Kim Love Stories Secret Files. Ang pamagat ng ating kwento ngayong gabi ay ginalaw ako ng tatay ko noong ika-18 na kaarawan ko. Itago nyo na lamang po ako sa ngalang Anya. Sabi nila, maganda daw ako, matalino, makinis ang balat, maputi, at kahit sinong lalaki, magkakagusto sa akin. Akala ko, ang ika-18 na birthday ko, ang isa sa araw na puno ng saya at pagdiriwang. Inaasahan ko ang isang malaking handaan kasama ang aking pamilya, mga kaibigan, at maraming regalo. Ngunit hindi ko alam na ang araw na iyon pala ay magiging simula ng isang madilim na kabanata ng buhay ko. Simula pa lamang ng araw, kakaiba na ang kinikilos ng aking ama. Tahimik siya at tila mayroong isang mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi ko ito pinansin. Inisip ko na marahil ay pagod lamang ito mula sa trabaho. Ngunit habang tumatagal ang araw, lalong lumalalim ang aking pag-aalala. May kakaibang tensyon sa pagitan namin at ni tatay. Isang tensyon na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko sa buong pagkatao ko. Sa hapunan, inihanda ni Mama ang paborito kong pagkain. Ngunit kahit masarap ang pagkain, ay hindi nakapagpapagaan sa mabigat na damdamin ko. Nang matapos na kaming kumain at naghahanda ng matulog, bigla akong hinila ng aking ama papunta sa aking silid, loob ng 4 na sulok ng pribadong mundo ko. Sinabi ni Papa ang isang bagay na magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Sabi niya, Anya, bilang regalo ko sa iyong ika-18 na kaarawan, kukunin ko ang pagkababae mo. Hindi ko ito inaasahan at hindi ko kayang paniwalaan. Ang mundo ko ay biglang nag-iba. Ang tiwala ko sa aking ama, sa aking pamilya, ay biglang nawala. Hinila niya ako pahiga, pinilit, hanggang sa magawa niya ang kanyang gusto. Ang sakit, ang galit, ang kalituhan, lahat ng ito ay bumuhos sa puso ko. Hindi lang isang halik, hindi lang isang yakap, kundi punersa niya akong makuha ang aking pagkababae sa araw ng aking kaarawan. At pinagbantaan ako na huwag kong sasabihin kahit kanino dahil si Mama, ang mga kapatid ko, ay kanyang sasaktan. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Sa mga sumunod na araw, linggo, at buwan, pinili kong tumahimik. Hanggang ngayon, ito ang tinatago kong lihim. Lihim na hindi ko alam kung kailan ko't kayang sabihin sa aking ina at sa aking mga kapatid.
Ang kwento ko ay isang paalala na ang pamilya ay hindi palaging ligtas na lugar. Mahalaga ang pagiging alerto at pag-iingat at paghahanap ng tulong kung kinakailangan. Ngunit may makakatulong ba sa akin kung ako ay wasak na